Ang pagtayog ng iyong karera sa basketball ay hindi lamang nakaayon sa iyong galing kundi pati na rin sa kupunan na iyong sasalihan. At sa kasamaang palad, ang mga players na tatalakayin natin ngayon ay minalas at napunta sa kupunang binangkulang sila sa huli. Kahit pa may potential sana silang maging star sa liga ng PBA. Kaya tara mga idol at ating pag-usapan ang mga potential stars na sinayang ng kupunan ng San Miguel Beermen. Una na nga sa mga players na naging ganito ang kapalaran ay si Kit Jimenez, ang pinakabagong biktima ng SMB na may ibubuga sana pero sa huli ay binangko at pinabayaan lang ng Beermen. 2023 nang madraft ito ng SMB sa season 48 ng PBA draft bilang 76th overall pick. Bagamat matagal bago makuha, ay nagkaroon naman ng magandang karera si Jimenez sa MPBL na kung saan siya ang tinanghal na Rookie of the Year. Pero bago pa nga niya makamit ang lahat ng yan, ay una muna itong sumikat bilang parte ng Mavs Phenomenal Basketball at kinukumpara pa nga ito sa kanyang idolo na si Terrence Romeo. Well, 2 taong kontrata nga ang pinirmahan ni Jimenez sa SMB, pero matapos lang ang 1 taon na halos hindi siya nakakalaro ay binitawan din siya ng kupunan. Kasalukuyan itong unrestricted free agent at bali-balitang naglalaro ito sa iilang ligang labas. Sayang nga mga idol dahil 27 years old pa lamang ito at madami sanang nag-e-expect na sa pagpasok niya sa PBA ay magagawa niya ang mga pamatay niyang galawan na natunghayan natin sa MPBL. Isunod naman natin ang big man na si Vic Manuel. Bagamat nasa dulo na ito ng kanyang karir nang mapunta sa SMB, ay hindi naman matatangging may ibubuga pa talaga si Vic Manuel. Nakilala nga itong hanep na scorer dahil sa pamatay niyang footwork at reliable na jump shot sa Alaska at Phoenix. Pero matapos malipat sa SMB ay halos hindi na ito nararamdaman dahil sa lagi na lang itong nabuburo sa bench. Well, sa katunayan nga mga idol ay sa huling season niya sa Beermen ay 5 minutes per game lamang ang kanyang average, na malayong malayo talaga sa 20 plus minutes niya sa mga dati niyang kupunan. Kaya nga nang malipat ito sa Tira Firma ay nagpasalamat ito dahil sa wakas ay nakakapaglaro na siya at kapalit niyan ay ang success ng kupunan. Bukod pa kay Vic Manuel ay nabigo rin sa SMB si Raba Al-Hosseini. Si Raba ay isang 6'7" center na talagang nakitaan ng potensyal lalo na sa kolehiyo. Naging MVP pa nga ito sa UAAP at pinangunahan ang Ateneo sa 2 magkakasunod na kampyonato noong 2008 at 2009. Dahil nga sa ganda ng resume ni Al-Hosseini ay hindi na nakakapagtakang mapipili ito bilang 2nd overall pick noong 2010 ng Air 21 Express. Pero matapos lamang isang komperensya ay na-trade na ito agad papuntang Petron na ngayon ay SMB na. Sa kupunan ay kitang-kita ang pagbaba ng kanyang numero na mula sa 17 points sa Air 21 ay naging 11 na lamang ito sa SMB at ang masakit pa ay nagkaroon pa ito ng ACL injury. Well, sa pagbalik niya nga rin mula sa injury ay hindi na siya halos ginamit pa ng kupunan at sa huli ay trinade na lamang papuntang Powerade Tigers na kilala na ngayon bilang Northport Batang Pier. Magmula nga sa SMB ay hindi na naging maganda ang takbo ng karera ni Al-Hosseini kung saan nagpalipat-lipat na lang ito ng kupunan at ngayon nga ay kasalukuyang naglalaro na lamang sa MPBL. Ang ika-4 naman sa ating listahan ay si Ronald Pascual. Well, sa San Sebastian nga ng NCAA, binuo ni Ronald Pascual ang kanyang status bilang matinik na scorer kasama sina Calvin Abueva at Ian Sanggalang. Ibang klase ito kung mag-init at pupukol talaga kahit pa may bantay. Kaya nga nang maisipan niya nang pumasok sa PBA ay pinili ito ng SMB bilang kanilang 3rd overall pick noong 2014 PBA draft. Pero dahil nga sa lalim ng guard at wing rotation ng Beermen na kinabibilangan nila Chris Ross, Alex Cabagnot at Marcio Lassiter ay walang naiwan na playing time para sa kanya at hindi pa ito nakatulong dahil ilang beses din itong na-injury. Naging maikli nga lang din ang karir niya sa PBA at pagdating ng 2016 ay tuluyan na itong nawalan ng kupunan. Ang panghuli sa ating listahan ay ang 5'10" guard na si Paul Zamar. Kahit pa nasa poder mismo ng SMB ang kanyang ama bilang assistant coach, ay naburo pa rin ito sa bangko bago nga kuhanin ng SMB
ay nakitang rising star na itong si Zamar sa Blackwater. Kaya nga rin siya binitawan ng Blackwater noon ay dahil sa request daw ng kanyang ama na magkasama sila sa isang kupunan. Pero ang kapalit pala ng hiling na ito para kay Zamar ay ang pagkawala niya sa rotation dahil nga rin ito sa lalim ng kanilang lineup. Well, sa halos 4 na taon niyang pamamalagi sa SMB ay hindi man lang tumaas sa 15 minutes per game ang kanyang minuto at naapektuhan na nga rin dyan ang kanyang numero. Mula sa double digits nga na average sa Blackwater ay bumaba na lamang ito sa 2 points. Well, patunay nga ang mga players na ito mga idol na bagamat madami nga ang may talento na makasabay sa liga ng PBA ay malaking rason naman sa kanilang success ay ang kupunan na iyong kabibilangan. Malas nga lang dahil sa pagkakataong ito ay napunta sila sa SMB na may malalim na talagang rotation na isang dahilan upang masayang ang talento nila. Kayo mga idol, sino-sinong players pa kaya ang nakita nyo na sinayang San Miguel Beermen? Comment down below.